Hello, my dear Virgo. Hello, hello, hello. Kumusta po kayo mga my dear? This is going to be your first 15 days of June. This is from June 1 hanggang June 15, 2025 and this is a general reading. So reminder mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading so hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Sa reading natin today, my dear, dalawang klase ang gagawin natin. Money and career reading, okay, and love reading. Mag-uumpisa tayo mga my dear Virgo sa money and career. Tingnan natin my dear kung anong eksena my dear ng iyong kadatungan my dear sa first 15 days of June. Okay, ilalabas ko na lahat ng cards, ilalabas ko siya. And hindi ako magpapalit ng card, my dear Virgo, pagdating sa love. Ito pa rin yung card na gagamitin natin. Okay, 9 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Okay? So, umpisa tayo sa pinakataas, my dear. We have here the energy of the High Priestess. Okay? So, dito, my dear, everything kasi na lumalabas si High Priestess, parang sinasabi kasi nito sa akin, my dear, na meron kang dapat tanggapin sa first 15 days of June konektado sa usapin ng financial. Kasi si High Priestess is more on revelation. And good energy to, my dear. Siya lang ba nag-iisang major arcana over here? Meron tayong world card. Okay? Meron tayong world card over here. And actually, magaganda yung mga cards mo, my dear. Super, super nice. Pero sa opening area, overall energy mo, my dear, is the High Priestess. Every time na lumalabas to, my dear, sinasabi sa akin ng High Priestess na meron kang kinakailangan tanggapin, meron kang kinakailangan malaman, and mga my dear, nasa usapin pa lang tayo ng money, okay? Financial pa lang tayo. So, yun yung overall na energy. Revelation to, my dear. So, expected mo, my dear, na magkakaroon ng mga revelasyon, okay? Related sa usapin ng pera, okay? Related sa usapin ng financial. Dito tayo sa first row natin, mga my dear. We have here the Two of Sword, okay? Itong Two of Sword na to is konektado sa energy ng denial, okay? Posibleng matagal mo nang dinideny. Dito, my dear, energy ng Nine of Pentacles, single energy, and also energy din to ng wealth and luxury, okay? Talagang luxury, okay? Kayamanan, okay? Si Nine of Pentacles, my dear, lagi ko siyang binibigyan ng interpretasyon na mayaman, okay, posibleng lalaki to, posibleng babae, pero mag-isa lang siya. Okay? Or yung kanyang journey papunta dun sa success or para makuha niya yung kanyang kayamanan, my dear Virgo, kung anong meron siya, is mag-isa lang siya. So, dito sa denial na to, my dear, parang sinasabi that you need to accept, my dear Virgo, sa first 15 days of June, na itong pagkamit mo nitong success na to is mag-isa ka lang. So, kailangan, my dear Virgo, sa first 15 days of June, masanay ka or i-program mo sa sarili mo na ang pangit naman sabihin nito, parang mahirap na, paano ko sasabihin nyo? Mahirap makakuha ng tulong. Okay, mahirap makakuha ng tulong galing sa mga tao sa paligid mo. And hindi naman ibig sabihin wala talagang tutulong sa'yo. Meron. Pero it is just more on parang kailangan mong tanggalin yung mga expectation mo sa tao. Okay, lalo na sa usapin ng pinansyal. Natutulungan ako ni ganito, na ganyan, na ganon. Kahit anong expectation, my dear Virgo, it really doesn't matter kung sa close na kaibigan mo man yan, sa kapamilya mo man yan, kahit kanino, kahit ultimo sa partner mo, my dear, you don't need to expect, my dear Virgo, na parang tutulungan ka niya. Okay? Parang ganon. So, yun ang nakukuha ko dito sa first row. Okay? We have here the Five of Sword. Okay?
And this is energy ng revenge, my dear. Ang Five of Swords ko is lagi siyang konektado sa energy ng revenge, okay? So, if there is any galit, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, world card to. So, parang sinasabi, ang first 15 days of June ay pagtatapos sa mga tao na nagkaroon ng atraso sa'yo or nagkaroon ng problema sa'yo, nagkaroon kayo ng conflict, misunderstanding, hindi pagkakaunawan, kung ano man yan, na konektado sa usapin ng pinansyal, okay? Tapos na, end na dapat siya. Close na yung door. Okay? Kung ano yung ginawa sa iyo ng tao na yon, kung ano yung issue na meron kayo, you need to close it, my dear. Kinakailangan mo siyang isarado sa first 15 days of June. Yung last card natin, my dear, is a very powerful na card. Okay? The King of Pentacles and the Ace of Pentacles. Kasi sinasabi ko, my dear, maganda to. First 15 days of June is a very nice day or napakaganda, my dear, na araw. Okay? Mga araw, my dear, para sa'yo. Kasi, nakukuha ko dito na you have here the King of Pentacles and the Ace of Pentacles. May pera, ibig sabihin, magiging stable. Ibig sabihin, magiging stable ka. Pero, kung makikita mo dito sa third row, the Ten of Cups and the Nine of Wands, nakukuha ko dito na nag-struggle ka. Okay? Parang nakukuha ko dito, my dear, na ito kasing Ten of Cups, this is more on emotional providing na konektado sa usapin ng pamilya or mga tao na malapit sa'yo. Pero nag-struggle ka dito. So, eto yun, my dear. Sa unang row, okay, bago natin talaga i-discuss tong pinaka-last card na to, kasi ito talagang pinaka-maganda and pinaka-positibo dito, my dear, sa lahat ng nandito sa table natin. Dito sa first row natin, my dear, yung umasa ka. No, tanggalin mo yung mga asa-asa na yan. Yes, umasa ka na magiging mayaman ka, umasa ka na magiging successful ka, pero yung umasa ka, my dear, doon sa tao, tanggalin mo siya. Okay? Kasi, hihilahin ka lang yan pababa. Okay? Paano, my dear, kunyari, you are expecting, bibigyan ako ng pera nito. Okay? Hindi ka binigyan. So, pending ka ngayon. Di ba? Pending ka ngayon. Diyan ka ngayon. So, kung wala kang ina-expect, wala kang inaasahan. Kung wala kang ina-expect, wala kang inaasahan, life must go on para sa'yo. Dito, my dear, energy ng galit, energy ng revenge, kahit ano man yan, my dear, lalo sa mga taong nakagawa sa'yo ng hindi maganda sa usapin ng financial dito sa ating second row, cut, dapat ending siya kasi world card siya. Dito, my dear, energy pag-provide, I can feel, meron mga tao na parang hindi mo na dapat hindi mo na obligasyon. Okay? And sinasabi dito, first 15 days of June, wag mo i-pressure yung sarili mo, my dear, na i-provide. Yung ibigay lahat, yung kailangan maibigay ko to. Lalo na kung hindi naman talaga siya kailangan talaga, my dear Virgo, luho lang siya, hindi naman talaga necessary, hindi naman talaga importante, di ba? Wag mo pilitin yung sarili mo or wag mo i-stress yung sarili mo, my dear, na ibigay yon. Okay? Kung ano man yun, especially sa loob ng pamilya. Okay? Sa last card tayo, my dear, the King of Pentacles, which is very stable na energy na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, and the Ace of Pentacles, okay? Itong dalawang card na to, my dear, this is a combination, my dear, na success. Success for you, panibagong opportunity na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, stable na energy pagdating sa usapin ng datong, my dear. This is energy of wealth. And meron ka ditong energy, my dear, ng wealth sa energy ng Nine of Pentacles. So, maganda talaga siya. Yun nga lang, parang sinasabi dito, my dear, ni High Priestess, na hindi mo mai-embrace lahat to, my dear Virgo, kung hindi mo gagawin itong mga sinasabi niya dito. Na una, don't expect sa ibang tao. Babaan mo yung expectation mo sa ibang tao. Learn how to forgive, especially dun sa mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa'yo sa usapin ng financial. Kasi kaya namang ibalik sa'yo yan ng universe. Kung ano yung ninakaw sa'yo, kung ano yung niloko sa'yo, ibabalik sa'yo ng universe yan. Kung ano yung binigay mo, ibabalik sa'yo ng universe yan. And wag mo masyadong i-pressure, my dear, yung sarili mo na mai-provide lahat sa mga tao sa paligid mo, like to your family or so on and so forth, especially kung hindi naman talaga kinakailangan or parang luho lang.
So, kinakailangan mo tanggapin yun, my dear. Kasi ang pinaka-overall energy mo dito is the High Priestess. And sabi ko nga sa'yo, when lumalabas si High Priestess, nagre-release yan, my dear, na meron kang kinakailangan tanggapin. It's just more on acceptance para ma-accept mo na kung ano man tong blessing na to ng 100%, my dear. Lagi ko mga sinasabi, my dear Virgo, sa ibang mga reading ko, sa ibang mga zodiac sign, ewan ko kung nasabi ko na sa'yo, my dear, na minsan itong swerte or itong tinatawag natin na abundance came meron tong kaagipat, okay? Meron tong kadugtong, my dear Virgo, na pagsasakripisyo. And I think ito yun, my dear, okay? Ito na yung area na yon, 'di ba? Just imagine it, my dear. Paano kaya yaman kung buong barangay pinapakain mo, 'di ba? Paano kaya yaman, my dear, kung lahat iniintindi mo, lahat inuunawa mo, okay? Yung lagi kang to the rescue. Paano ka yayaman kung lagi kang kumakapit sa mga pangako, okay? Pangako ko, gagawan kita ng kasi, my dear, wala namang masamang kumapit sa pangako, pero ano naman natin, promise always nasisira lagi yan. Lagi nasisira yan. And ewan ko, sa akin kasi, my dear, ako ayokong pinapangakuan ako, okay? Kasi, nag-e-expect ako dun sa pangako na yon. Nag-e-expect ako dun sa pangako na yun. And sometimes, nakaka-apekto talaga siya sa daily life ko, my dear Virgo. Nakaka-apekto talaga yung promises na yon, okay? Especially kung may kinalaman sa usapin ng pera na, uy, bukas bibigyan kita ng 1,000, bukas pagdadalhan kita ng ganyan. Nakaka-apekto talaga yon. Kasi, aminin man natin o hindi, my dear Virgo, wala pa yung pera, ang dami na nating mga plano. Ang dami na nating gustong mangyari. Tama, di ba? Diba, parating pa lang yung pera, wala pa yung pera, ang dami na natin pinagpaplanuhan doon sa ibibigay sa atin. So, don't expect anything talaga. To see is to believe. Ibig sabihin, pag nandiyan dyan na, di, okay, thank you, salamat, okay? Hindi naman ibig sabihin, nagmamalaki ka na, ay, hindi ko kailangan ng tulong mo. Yun nga lang, wag ka masyado talagang kumapit doon. Kasi, there's a tendency, my dear, na malimitahan yung mga kilos mo ng dahil doon. Kunyari sabihin ko, sige, Virgo, June 1 to June 15, bibigyan kita ng 10,000. O, di ba? Sasabihin mo ngayon, ay, hindi na muna ako magtatrabaho kasi bibigyan naman ako ni Apo J or ni RJ ng pera. O, di ba? Di mo na ako papasok ng 2 araw. Eh, hindi kita binigyan ng 10,000. O, di ano nangyari? Nga. Di ba? Imbis na pinasukan mo yung 2 araw na yun o yung 3 araw na yun, hindi mo pinasukan. Kasi, nangako ako sa'yo. And kumapit ka doon sa pangako na yun, bibigyan kita ng 10,000, bibigyan kita ng 20,000, eh hindi naman nangyari, di ba? Sayang. O kaya sinabi ko sa'yo, Virgo, bibigyan kita ng 20,000, bibigyan kita ng 10,000. Ang dami mo nang pinaplano, ay bibili ako ng washing machine, bibili ako ng rep, mag-grocery ako, ganito, ganyan. O, di ba, ang dami mo nang, eh hindi nangyari, tokis pala ako, puro lang ako ganyan, pasikat lang ako, pabida-bida lang ako. O, 'di ba? Ang pangit. Kaya sinasabi dito, my dear, sa reading mo na wag ka masyadong kumapit, my dear, sa promises, my dear, sa first 15 days of June. Kasi there's a tendency din, my dear, kaya din sinasabi to ng card over here, kasi baka meron din mga tao na magpa-promise sa'yo. Okay, and yung promise na yun ay masisira, mabro-broke yun. Dapat life must go on ka, my dear. Anyway, meron ka naman blessing dito galing sa universe. So, tuloy-tuloy pa rin talaga ang pasok ng pera sa'yo, my dear. Okay? So, let's go tayo. Tumambay na tayo sa usapin ng pinansyal. Let's go tayo, my dear, sa iyong... Ito pala, magician pala yung bottom deck mo, my dear. Okay? The Master Creator. Ibig sabihin, kaya mo, my dear. Dapat itaas mo, my dear, yung confidence mo sa sarili mo na kahit ano man yan na problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal or kahit ano man yan, my dear, na pinagdadaanan mo as of this moment, kaya mo talaga siyang masolusyonan. Kaya mo siyang marisolbahan. Okay? So, let's go tayo, my dear. Shuffle ko lang to ulit. Diretso na tayo sa usapin ng love. Virgo. Okay. Cut na natin 2 into 3. 1, 2, 3. Hindi na ako magkapalit ng card. Kasi masyadong napakarami ng card na to para, 'di ba, kuha pa ako ng ibang card. Opening card mo is the Ace of Cups. Next card mo is the Nine of Cups. Something na hinihintay mo, my dear, sa usapin ng love. We have here the the Knight of Cups, sorry. We have here the Eight of Pentacles, okay? We have another ace sa usapin. Dalawang ace mo pala dito, the Ace of Cups, the Ace. Ang dami mong alas, my dear, honestly. We have here the Energy of the Star. We have here the Sun card, okay? The Five of Pentacles, okay? And the Death card.
Bottom deck of the card is the Four of Swords, okay? So, honestly, my dear, yung iyong reading dito, my dear, is all about freedom na may kinalaman sa usapin ng relationship. Okay? So, isa-isahin natin siya. Sa yung opening card, we have here the Ace of Cups, energy of freedom. Moving on, moving forward, makakahinga ka na daw, my dear, okay? If just in case, like, galing ka sa breakup or you are in a toxic relationship, makakahinga ka na, my dear. You have this freedom, okay? Ayan. Dito sa first row natin, we have here the Nine of Cups, okay? And the Star. So, ang nakukuha ko dito, my dear, for some of you, yung pinaka-dream mo sa relationship, okay? This is more on, kasi kung sa career to, dream job, parang ganon. So, this is more on dream guy, parang ganon siguro. Dream guy, dream relationship, something like that ang nakukuha ko dito, my dear. Posibleng, my dear, darating to sa'yo, my dear. Energy, my dear, ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, posibleng siyang energy din ng Leo or energy ng Cancer, Scorpio, and Pisces. Nabanggit ko na. Okay? So ang nakukuha ko dito, my dear, sa first card is pagdating ng isang tao na dinadasal mo. Okay? Pagdating ng isang tao na dinadasal mo, for example, you are single. Very resonated to sa mga single. For example, you are single and you are praying na bigyan mo po ako ng mga kasama sa buhay na ganito, ganyan, ganito, ganon. First 15 days of June, darating siya. Okay? Darating siya, my dear. Meron daw parating, my dear, for you. Somebody that you really, really dream, okay? Talagang dream partner mo, okay? Ang nakukuha ko dito. We have here the energy of the Knight of Cups and the Sun, okay? Parang nag-new beginnings, my dear, ang nakukuha ko dito. Kasi nag-end. If just in case meron, dito naman sa second row natin, just in case meron mga tension sa loob ng connection, relationship, ganyan, my dear. Finally, parang hindi ka na talaga apektado doon, okay? Parang hindi ka na apektado sa kung ano man yung nangyayari sa loob ng connection ninyong dalawa. Kasi sinasabi talaga dito, my dear, na as in nag-move out ka na talaga. So, posible yung iba sa inyo, my dear, if you're actually in a relationship, kinakat mo yung connection mo dun sa tao na yun. Literal, kasi meron death card dito. Like, kinakat mo yung connection mo sa kanya. Like, ayaw mo na siya makausap, ayaw mo na siya makita, naka-move on ka na sa kanya, or kinakat mo yung emotional sa kanya. Like, wala na akong pakialam, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, matanda ka na, so on and so forth. Yun na nakukuha ko dito. Yung iba, as in, mauwi talaga, my dear, sa hiwalayan. Yun na nakukuha ko dito, first 15 days of June. Okay. Kasi I think parang napapagod ka na rin talaga sa kanya. And at the same time din, my dear, mas resonated tong energy na to sa mga single, pero hindi ko naman kino-close sa mga taken na posibleng maghiwalay sa first 15 days of June. Yung pagdating ng panibago, ang bilis ha, di ba? Kabe-break pa lang, meron na naman panibago. Kaya kasi sinasabi ko na parang mas resonated talaga siya sa mga single. Yung pagdating ng isang tao, my dear, na talagang pupuno talaga sa iyong buhay. Ibig sabihin, dream partner mo talaga siya, my dear, okay? So, meron din naman kayong mga imperfection, of course, di ba? Tao lang kayo. Pero at least, paano, my dear, yung pinaka criteria, kumbaga sa beauty pageant, yung pinaka-criteria, my dear, nung tao na yon is nandoon, my dear, sa nandoon siya, yung pinaka-criteria mo, my dear, is nandoon sa tao na yon, okay? Kunyari, gusto mo ng matangkad, gusto mo ng mapayat, gusto mo ng, yung mga ganon, okay? Gusto mo ng maputi, yung mga ganon, nasa kanya, my dear, okay? Gusto mo ng financially stable, nasa kanya, okay? Pero of course, meron pa rin talaga siya mga imperfection, like, maasim yung kilikili niya, yung mga ganon. Diba? So, meron pa rin talaga siya mga imperfection kasi wala naman talagang perfect na tao. Pero, yun ang sinasabi dito, my dear, ng iyong reading na meron daw parating. Okay? Mas resonated siya sa mga single. Para naman to sa mga in a relationship, sa mga taken, yun nga, there's a tendency na meron mangyaring hiwalayan, my dear, okay? Meron mangyaring hiwalayan. Or talagang dinidetach mo na, pinuputol mo na, my dear, yung connection mo sa tao na to, yun ang nakukuha ko, my dear, especially dito sa second row natin. Dito, my dear, sa ating third row, the 8 of Pentacles and the 5 of Pentacles, my dear, mga issue na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear, maglalabasan yan, my dear, sa
first 15 days of June, lalo na sa mga magkakarelasyon, posible, my dear, na talagang pag-awayan nyo talaga yan. And posible yun na maging reason talaga, my dear, kung bakit talaga magkakaroon ng paglamig or cold or posibleng break up, my dear, sa first 15 days of June. We have here the energy of the Ace of Wands and the Death card. Meron talaga sa inyo, my dear, mag-i-start nang wala tong tao na to. If you're actually in a relationship, bahala ka sa buhay mo, parang ganon, okay? Basta ikaw, my dear, move forward ka, ikakat mo yung kahit ano. Kung mapapansin mo rin, my dear, dun sa energy ng iyong career, sinasabi din, my dear, ng ating High Priestess na kinakailangan mo rin talagang gumawa ng mga cut. Huwag ka nang umasa, yung mga ganon. So, somehow parang connected siya or somehow parang related, my dear, yung usapin ng career at saka sa usapin ng love. Pero, separately ko yan, my dear, na nire-reading, okay? Kasi, 'di ba, hindi naman sila basta hindi ko sila pinagsabay o hindi ko sila pinagsama. Okay. So, bottom deck of the card is the energy of the Four of Swords. I think, my dear, yung iba sa inyo pagod na talaga. Okay? Sa energy ng Four of Swords, as in super super tired na talaga. Pagod na pagod ng unawain, pagod na pagod ng intindihin, my dear. Ayan. So, napakaganda, my dear, ng reading. To the point, my dear, na parang ang dami mong awakening, ang dami mong realization, my dear, sa first 15 days of June. Yun nga, yun lang naman. Yun lang naman, my dear, okay? But, so far, my dear, ito ang reading mo, my dear, para sa yung first 15 days of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po.